Kamusta po kayo? Isa nga pala ako sa lagi mong tagapakinig sa channel na ito. Ako nga pala si Berto, nakatira ako sa Albay. Nangyari ang karanasan kong ito, isang dekada na ang nakakaraan. Ang kwentong ito ay kakaiba sa mga naging kwento mo sa channel na ito dahil ang gitna ng kwentong ito ay patungkol sa isang manok. Noon isa akong mananabong. Marami akong alagang manok sa aking bakuran. Wala akong trabaho at ang tanging source of income ko lamang ay ang pagpupusta at pananabong. Halos mas mahal ko pa nga ang aking mga alagang manok kaysa sa asawa kong buntis nung araw na iyon. Ang asawa ko ay nagngangalang Jessa. Si Jessa ay tutol siya sa pananabong ko. Madalas kami mag-away dahil sa pananabong at bisyo ko nga pagsusugala. Hindi ko naman mapigilan dahil ang pananabong at pagpupusta ko ang bumubuhay sa amin. Kahit minsan ay talo, madalas naman akong manalo sa mga sugalan at pustahan. Hindi ko na lamang maintindihan sa asawa ko kung bakit pilit niya pa rin akong pinapahanap ng isang matinong trabaho daw. Noong nabuntis ang asawa ko, ay lalong lumala ang away sa pagitan namin. May mga pagkakataon na pinapipili niya ako sa manok o sa kanilang dalawa ng aking anak. Hindi ako pumipili, bagkus ay umalis ako. Pareho kasi silang importante sa buhay ko. Sa bakuran namin sa dami ng aking manok, ay ang madalas na nilalaban ay si Willa. Siya ang manok na madalas na nananalo sa laban at madalas ding alagaan ko ng sobra. Ang manok na ito ay tinuturing ko ng anak. Mas nabibigyan ko pa nga ng atensyon si Willa kaysa sa tao kong asawa at sa hindi pa iniluluwal na anak. Si Will ay may balahibong kulay itim. Siya lamang ang pinakatatanging manok ko na kulay itim at talaga nga namang nagbibigay swerte sa tuwing nagsasabong ako. Naalala ko pa noong nakita ko siya sa kalsada na itinapon lamang ng isang lalaki dahil sa kulay nito. Nagpapasalamat pa rin ako dahil dinampot ko ito at inilagaan. Itinuring kong pamilya at tila ba kadugo si Will kahit isa siyang hayop. Isang araw ay inihahanda ko na si Will para sa kanyang laban. Pinainom ko siya ng gamot at tinurukan ng mga pampalakas. Hinaplos-haplos ko pa siya habang bumubulong ng dasala upang manalo si Will. Napatingin ako sa asawa ko. Nakasimangot na naman siya habang nakatitig kay Will. Napailing na lamang ako at hindi na lamang siya pinansina. Sanay na rin naman ako sa aktong ganyan ng asawa ko. Iniisip ko na lamang na naiinggit lang siya sa trato ko kay Will. Mahal ko naman ang asawa ko pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi niya matanggap ang hilig ko sa pananabong. Iyon ang naging dahilan kung bakit tila nagkaroon kami ng espasyo sa gitna at tila ba nagsasama na dahil sa buntis na lamang siya. Nagpaalam ako kay Jessa at gaya ng nakasanayan, inirapan niya na lamang ako at hindi pinansina. Hindi na rin naman ako masyadong nag-react sa ginawa niya dahil baka umabot ito sa away. Kilala ko kasi ang asawa ko bilang agresibong tao at ipaglalaban niya talaga ang nais niya, kaya ako na lamang ang nagpapakumbaba para manatiling ligtas siya at ang anak ko sa kanyang sinapupunan. Pagdating namin sa may sabungan ay muli kong hinanda si Willa. Napansin ko na tila ba nanginginig ang paa ni Willa. Hinawakan ko ito sa katinignan ang manok ko at para bang nangihina siya bigla. Isinawalang bahala ko na lamang iyon sa isipin na baka inaantok lamang ang manok ko, lalo na't kagabi ay galing din kami sa laban. Tinurukan ko na lamang ng pampagising ang aking manok bago siya isalang sa laban. Natutuwa ko sa dami ng pusta sa kanya. Siguro dahil sa sanay na rin sila sa dami ng ipinanalong laban ng aking manok. Habang tumatagal ang laban, ay napapansin ko na para bang hindi maayos ang manok ko ngayon. Tumutuka ito sa kalaban ngunit hindi niya ito nasasaktan. Hindi tulad noon na wala pang 2 minuto ay panalo na siya pero umabot na ng 5 minuto ay wala pa rin nananalo sa kanila. Malakas ang sigawan ng tao sa loob ng sabungan pero nagpadagdag ito sa akin ng kaba, lalo na't nang masaksihan ko kung paano natumba
at namatay ang manok ko sa huling kagat ng kalaban. Narinig ko ang pagkadismaya ng mga pumusta sa manok ko, samantalang hindi naman ako mapakali. Halos 2 taon din naman na pinagsamahan namin ni Will. Hindi ko pa pinansin ang mga sinasabi ng mga pumusta kay Will. Agad kong kinuha ang manok ko, saka nagtungo sa pinakamalapit na vet clinic. Habang ini-examine na siya ng doktor, ay napailing siya. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa nang marinig na hindi na talaga mabuhay pa si Will. Nalason daw ito sa dami ng naiturok sa kanyang gamot at bukod dito ay dahil daw sa sunod-sunod na laban. Bagsak ang balikat kong umuwi ng bahay nung araw na yon. Naabutan ko ang asawa ko na nasa pinto. Nagulat siya na makita si Will na wala ng buhay. Akala ko ay papagaanin niya ang loob ko pero hindi. Imbis ay sinabi niya pa nga lutuin daw namin si Will para may panggabihan. Nagalit ako sa asawa ko nung mga oras na yon. Anong karapatan niyang sabihin sa akin iyon? Gayon alam niya kung gaano kamahal itong si Will. Nasigawan ko ang asawa ko bago nagtungo sa bakuran upang doon ilibing si Will. Mahal ko ang manok ko. Alam yun ng asawa ko. Nang mailibing ko si Will ay naalala ko ang sandamakmak kong utang. Paano ko na ito mababayaran kung wala na ang pambato ko sa sabong? Ano na namang maaasahan ko sa ibang manok ko? Tanging si Will lamang talaga ang naging pambato ko sa sabong. At naging kampante ako nga walang makakatalo sa kanya. At dahil nga sa pagiging kampante ay hindi ko napansin na nangihina na ang aking manok. Tuluyan na nga siyang bumigay sa naging laban kanina. Buong gabi ay nananatili lamang ako sa aking kwarto. Tulala at hindi makatulog sa dami ng iniisip. Kung saan ba ako kukuha ng trabaho, kung saan ba ako kukuha ng perang pambayad ng utang, at kung aling manok ang sapat na malakas para ilaban. Hindi ko naman maaaring sabihin iyon kay Jessa dahil mag-aaway lamang kami. Nakatulog na lamang ako nung gabing yon na punong-puno ng problema ang aking isipan. Kinabukasan, nagising ako sa lakas ng sigaw ng aking asawa. Mabilis akong bumangon at nagtungo sa kusina kung saan nanggagaling ang sigaw niya. Naabutan ko ang asawa kong nakatalikod sa akin habang nakatingin sa kung anuman na nasa kanyang harapan. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya sa pag-aakalang ahas ito, pero hindi. Namutla ko sa gulat at namilog ang aking mata sa nakita. Naroon si Will at tahimik na nakatingin sa amin. Akala ko ba patay na siya? Bakit buhay na buhay pa yan? Multo ba yan, Berto? Gulat na tanong ng asawa ko. Hindi ako sumagot. Nilapitan ko ang manok. Napansin ko na lalong umitim ang kanyang balahibo at ang kanyang mata ay kulay pula na. Dala ng pangungulila ay agad ko itong niyakap sa pag-aakalang siya si Will. Masaya kong sinabihan ng asawa ko na aampunin ko ito, ngunit nagalit lamang siya sa akin saka pumasok ng bahay. Sobra-sobra ang tuwa ko nung mga oras na yon. Alam kong hindi siya si Will dahil sa kulay pa lamang ng kanyang mata ay ibang-iba na. Pinangalanan ko ang manok kong ito na si Litaw. Litaw dahil bigla na lamang siyang lumitaw sa aming bakuran. Wala din kahit anong bakas ang may-ari kay Litaw. Inampun ko na lamang ito dahil kapareho lang naman siya ni Will. Ang kaibahan lamang ay ang kulay ng kanyang mata. Nung araw din na iyon ay dinala ko si Litaw sa vet clinic. Kahit tutulman ng asawa ko sa pag-ampun ko kay Litaw, ay hindi ko pa rin siya sinunod. Napangiti na lamang ako nung malaman na malusog at malakas si Litaw. Inisip ko na lamang na ang manok na ito ay hulog ng langit. Siguro'y nakita akong naghihirap kaya hinulugan ako ng isang manok na malakas at kamukang-kamukha pa ni Will. Kinahaponan umuwi ako ng bahay upang ipakita sa asawa ko ang resulta ng clinic test ni Litaw. Naabutan ko ang asawa ko na nakasimangot habang nakatingin sa akin. Binaliwala ko ang kanyang galit at aura at sinabi pa rin ang balita. Ngunit gaya ng kasanayan ay nagalit lamang ito sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang galit ko nang tabigin niya ang manok ko
mula sa aking pagkakahawak. Sinipa niya pa ito at akmang aapakan kung hindi ko lang napigilan ang paa niya. Sunod-sunod na tilaok ang ginawa ni Litaw. Lumipad-lipad pa ito sa paligid na tila ba pinaparating sa amin na hindi niya nagustuhan ang ginawa sa kanya. Galit kong tinignan ng asawa ko. Pilit niyang ipinaglalaban sa akin na walang kwenta ang manok at ang tanging nais niya ay ulamin na lang daw ang manok na yon. Natatawa ko pero nagagalit ako sa asawa ko. Kung hindi lamang siya buntis ay baka iniwan ko na siya. Wala siyang karapatan na pagmalupitan ang hayop na nais ko, lalo na't nakilala at minahal niya ako noong mahilig na talaga ako sa panabong at pag-aalaga ng manok. Upang maiwasan ang away ay dumiretso na lamang ako sa sabungan upang subukan ang lakas ni Litaw. Alam kong may posibilidad na mamamatay si Litaw dahil baka baguhan pa lamang siya sa ganitong laban. Pero nung oras na yon ay wala siya sa isip ko. Ang nasa isip ko lamang ay magkaroon ng pera upang ibigay sa ipon namin ni Jessa para sa kanyang panganganak. "Buhay si Will?" Gulat na sabi ng isang kaibigan ko habang nakatingin ito sa manok na aking hawak. Hindi ito si Will. Si Litaw to. Bagong manok ko." "Galing mo talaga, Berto. Pupusta ako dyan. Ikaw ba naman ang tagapangalaga eh?" Tinapik ako sa braso ng aking kaibigan bago naupo sa audience seat. Samantalang nirehistro ko naman si Litaw. Halos mangatog ang aking tuhod sa gaba, lalo na't ipinusta ko rin sa kanya ang natitira kong pera. Tangi ang kaibigan ko lamang at ako ang pumusta kay Litaw. Hindi ko na rin iyon masyadong pinagtuunan ng pansin dahil abala ko sa pagdadasal na sana ay sapat ang lakas ni Litaw para talunin ang manok na tumalo kay Willa. Nang magsimula ang laban ay tahimik ang paligid. Narinig ko pa yung iba na pinagkukwentuhan na matatalo daw ulit ang aking manok. Si Litaw kasi ay maliit kumpara sa manok ko na si Willa, pero halos wala din namang pinagkaiba sa taba at laki ng katawan. Tanging height lamang ang magkaiba. Habang tumatagal ang laro, napapansin ko na parabang nangihina si Litaw. Hindi ako mapakali sa aking pwesto, lalo na't natumba si Litaw kasabay ng sigawan ng mga tao. Napabuntong hininga na lamang ako at tinanggap sa aking sarili na ubos na talaga ang pera ko dahil ipinusta ko na talaga ang lahat. Akmang tatayo ako upang umalis nang marinig ang muling lakas ng sigawan. Nang lumingon ako sa ring ay nakita ko kung paano lumipad ng mataas si Litaw at isang kagat sa kalaban ay bumagsak ng walang buhay ang kalaban nito. Labis ang tuwa ko at agad na nilapitan si Litaw. Niyakap ko ito at bumulong ng pasasalamat. Nung gabi din na iyon ay natanggap ko ang pera. Binayaran ko ang aking mga utang saka masayang umuwi ng bahay. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan ko ang asawa ko na nanonood sa sala. Masaya kong ipinakita sa kanya ang pera, ngunit laking gulat ko na lamang nang lumipad si Litaw at pumatong sa kanyang tiyan. Napasigaw si Jessa sa gulat at natabig niya si Litaw. Galit niya itong tinignan saka lumingon sa akin. Hinimas-himas niya ang kanyang tiyan kaya hindi ko rin naiwasang mag-alala. Kahit naman masyado akong focus sa pananabong, ay meron pa rin akong pag-aalala sa aking anak. "Ayos ka lang ba?" sabi ko rito. Iyang manok mo, talungin mo." Kinamot niya tiyan ko, ang sakit." Inirapan ako nito saka dumiretso sa aming kwarto. Kinuha ko naman si Litaw at tinitigan sa mata. Nangunot ang noo ko nang mapansin na lalong pumula ang kanyang mga mata. Binuka niya rin ang tuka niya na tila ba may nais kainin. Binaliwala ko na lamang ito saka ikinulong si Litaw sa kulungan na bakuran. Nagtungo ako sa aking asawa. Naabutan ko siyang nakahubad ng pang-itaas habang nakatitig sa salamin. Napansin ko kaagad ang kanyang baby bump. Niyakap ko siya sa likod saka hinaplos ang kanyang tiyan. Nangunot ang aking noo nang mapansin na may sugat sa baby bump niya. Tinanong ko ito sa asawa ko at ayon sa kanya ay kagagawan daw ito ng manok. Hindi na ako nagprotesta pa at iniba ko na lamang ang topic namin. Kahit na paano naman ay masaya siya na nakakuha ako ng pera, lalo na't nung mga oras na iyon
ay nasa 5 buwan ng buntis ang aking asawa. Ayon sa pag-aaral ay ito ang madalas na buwan na makunan ang mga buntis. Sinabihan ko na lamang ang asawa ko na lumayo kay Litaw, lalo na't sa nangyari kanina. Ngunit hindi pumayag ang asawa ko. Bagkus ay nais niya ay mawala sa landas namin si Litaw. Bandang 3:00 ng madaling araw ay ginising ako ng asawa ko. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Sa kanya itinuro sa akin ang bintana. Nagtaka ako dahil naroon si Litaw. Nakasilip sa bintana namin habang nagtitilaok ng paulit-ulit. Nakatingin sa amin at pulang-pula ang kanyang mata. Kung hindi lamang dahil sa liwanag ng kwarto ay hindi namin makikita ang kanyang katawan. Kapag kasi pinatay namin ang ilaw ay tumatahimik ito pero nakakakilabot kung paano magliwanag ang pula niyang mga mata sa dilim. Samantalang kapag binuksan ko naman ang ilaw ay umiingay ito habang nakatingin sa amin. Ang lubos kong pinagtataka ay kung paano ito nakalaya sa kulungan niya. Ramdam ko ang takot ng aking asawa habang nakahawak sa baby bump niya. Hindi ko maintindihan kung bakit nanginig siya gayong si Litaw lang naman ito. Isang manok na wala namang kakayahang manakit ng buntis. Kahit na antok ay bumangon pa rin ako. Lumabas ako ng kwarto saka dumiretso sa bakuran. Napasinghap ako nang makita nga patay lahat ng manok maliban kay Litaw. Napatakip ako sa aking bibig at napasigaw na lamang sa gulat. Narinig ang yapak ni Jessa papalabas. Pati siya ay napasinghap din sa nakita. Hindi ko maintindihan ang nangyari nung mga oras na yon. Sinong nakapasok ng bakuran namin at walang pusong pinatay ang aking mga manok? Wala na itong mga ulo at iyong iba ay buto na lang. Kaya siguro nakalaya din si Litaw at baka ginigising niya na lamang kami para malaman namin ang nangyari. Binuhat ko si Litaw at agad ko nga naramdaman na tila ba bumigat siya. Binaliwala ko na lamang iyon sa pag-aakalang dahil naman ito sa pagkain na ibinibigay ko sa kanya. Samantala, napatingin na naman ako sa asawa ko sa paligid. Nasusuka siya at paulit-ulit na sinasabi sa akin na ito ang epekto ng pag-aalaga ng maraming manok. Nagulat kaming dalawa nang lumipad si Litaw at dumampi sa tiyan ni Jessa. Bago pa man na makagat ni Litaw ang tiyan ni Jessa ay agad ko siyang kinuha. Takot naman na tinakpan ni Jessa ang kanyang tiyan saka pumasok sa loob. Tinignan kong maigi si Litaw pero aksidente ko siyang nabitawan nang makita ko kung paano mangitim at muling bumalik sa pula ang kanyang mga mata. Nangangatog ang aking tuhod. Kinurap ko ng paulit-ulit ang aking mata habang nakatingin sa mata niya. Namamalikmata lang ba ako o totoo talagang nagbago ang kulay ng kanyang mata? Muli ko na lamang siyang ibinalik sa kulungan bago nagtungo sa aking asawa. Naabutan ko ang aking asawa na nakatulala. Niyakap ko siya ngunit nagulat ako sa mga katagang sinabi niya. Hindi ordinaryo manok si Litaw, Berto. Isa siyang aswang. Ilayo mo siya dito. Baka mamatay pa ang anak natin. Umispong tayo. Bumagabag sa isip ko ang sinabi niya. Paano niya nalamang aswang si Litaw gayong wala naman itong ginagawa sa kanya? Nakita niya rin na baka kung paano magbago ang kulay ng mata ni Litaw. Siguro napaparaning lamang ang asawa ko at kahit imposibleng bagay ay kanyang nababanggit. Lumipas ang mga araw at napapansin ko ang pag-iiba ng timbang ni Litaw. Lalo lamang siyang bumibigat at lumalaki na parabang araw-araw sandamakmak na pagkain ang kinakain niya. Ang asawa ko naman ay layong lumalayo ang loob sa akin. Magmula nung gabing yun ay lagi niyang sinasabi sa akin na hindi siya komportable kay Litaw at ito daw ay aswang. Tinanong ko naman kung paano niya nasabi pero wala naman siyang masagot sa akin kundi ang katagang aswang si Litaw. Hindi ko na lamang pinatulan si Jessa dahil baka epekto lamang ng pagbubuntis niya. Huminto rin ako sa pagsasabong dahil may sapat na pera pa naman kami na pantustos sa mga gastusin dito sa bahay. Sa nakalipas din na araw tuwing 3:00 ay nagigising ako sa tilaok ni Litaw. Kahit naman na ikinukulong ko siya ay lagi ko siyang naaabutang nasa may bintana namin at nakatingin kay Jessa.
Medyo nakukumbinsin na rin naman ako noong mga oras na iyon kay Jessa, ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ko ang katanungan na paanong magiging aswang ang isang inosenteng manok. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw nang muli ko gisingin si Jessa. Otomatik ko akong napatingin sa bintana sa pag-aakalang naroon si Litaw, ngunit wala naman siya roon. Napatingin ako kay Jessa at napansin na umiiyak siya. Nakalagay din ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Akbang magsasalita ako nang ituro niya ang aming bubong. Napaangat ako ng tingin kasabay ng paglagabog na tila ba may mabigat na tao ang naglalakad sa bubong namin. Mahinang humihikbi ang asawa ko at sinasabing aswang daw ito. Pinakalma ko ang asawa ko bago kukunin ang aking nakatagong barila sa may cabinet. Patuloy ang mabibigat na paghakbang ng aswang sa aming bubong. Narinig ko pa ang tila ungol ng aswang. Huminto ito sa tapat ng aking asawa. Agad kong hinawakan ng asawa ko saka inalalayan palabas ng aking kwarto. Binigyan ko rin ng itim na damit itong si Jessa na agad niya rin namang ipinangtakip sa kanyang tiyan. Inipon ko ang aking lakas at lumabas ng bahay. Madilim at sobrang tahimik ng lugar. Napansin ko ang isang tao sa may bubong. Hindi ito masyadong makita dahil walang masyadong ilaw at ilaw lamang sa loob ng bahay ang nagsisilbing liwanag. Walang pag-aalilangan na ipinutok ko ang aking barila hanggang sa makita ko na wala na ang anino niya. Kinuha ko ang kahoy na hagdan at mabilis na umakyat ng bubong. Kung sino mang aswang na ito ay tiyak ngang mapapatay ko ito. Pero pagdating ko sa bubong ay walang tao o aswang akong nakita. Ang tanging napansin ko lamang ay ang itim na balahibo. Bumaba na lamang ako ng hagdan saka muling pinatulog ang aking asawa. Hindi ako makatulog dahil sa iniisip ko pa rin kung saan galing ang itim na balahibo. Kinabukasan maaga akong nagising upang tumingin sa bakuran. Nakita ko doon si Litaw na nakahiga sa kulungan. Nangunot ang aking noo at agad siyang kinuha. Napasinghap ako sa dami ng dugong bumubuhos sa kanyang tiyan. Binuhat ko si Litaw at akmang tatakbo paalis nang harangan ako ng aking asawa. "Berto, siya ang aswang. Hayaan mo na siyang mamatay," sabi niya. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. "Jessa, hindi aswang si Litaw. Alam kong may nantitrip na mambabaril ng mga hayop. Manatili ka na lamang dito at bantayan mo ang bahay," sabi ko at agad-agad akong nagtungo sa vet clinic. Alalang-alala ko habang hinihintay matapos ang pag-aalis ng bala sa katawan ni Litaw. Halos 1 oras din bago ako papasukin ng doktor ng mga manok. Nakita ko si Litaw na nangihina pa rin. Nakalagay ito sa isang kulungan. Agad kong binayaran ang klinik saka umuwi kasama si Litaw. Napansin ko na sinabi ni Jessa, "Saan ba galing ang bala na iyon? Gayon ako lamang ang bumaril kagabi." Posible ba talagang aswang si Litaw? Pero kung oo, matagal na sana kaming patay. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Kahit na kaunting panahon ay napamahal na rin sa akin ang aking manok na si Litaw. Pagkadating ko sa bahay ay inilingan na lang ako ng aking asawa na tila ba pinaparating sa akin kung gaano siya kadismaya sa aking ginawa. Hindi ko na lamang iyon pinansin at inalagaan na lamang si Litaw. 1 linggo ang lumipas at napansin kong mahimbing ang naging tulog ko. Wala kasing tilaok ng 3:00 at hindi rin ako ginigising ni Jessa ng madaling araw. Napakapayapa ng tulog ko. Dumiretso ako sa bakuran pagkagising ko. Magaling na pala si Litaw. Masigla na ulit ito at mukhang handa na naman sa laban. Sakto rin na nung mga oras na ito ay wala na akong pera. Tiwala naman ako kay Litaw na may papanalo niya ang laban ngayon. Nagpaalam ako kay Jessa pero hindi niya ako pinansin. Hinayaan ko na lamang siya dahil kung magpapadala ako sa tampo at galit niya ay wala kaming makakain. Pagkarating ko sa may sabungan ay agad kong nirehistro ang aking manok para sa laban. Hindi tulad dati, marami ang pumusta sa manok ko.
Masaya ako dahil may mga nagtitiwala ulit sa manok ko na aking inaalagaan. Muli kong binulungan ng dasal ang aking manok para maging basbas sa kanyang laban. Pagkapasok ng aking manok sa ring ay agad na naglaban ang dalawang manok, ngunit wala pang isang minuto ay napasinghap ang lahat. Maging ako ay nagulat sa aking nasaksiyan. Kinain ng buto ng manok ko ang kanyang kalaban, sa kanya iniluwa na buto na lamang. Nagkatinginan kami. Marami ang nagbubulong-bulungan dahil napaka-imposible ng ginawa ng aking manok. Paano nang nakain ng buo ang mas malaki pa sa kanyang manok? Ilang laban pa ang kinaharap ng manok ko at gaya ng nauna ay wala pang isang minuto ay natalo na ito. Kinakain ito ng aking itim na manok. May mga natuwa dahil nadoble ang pusta nila sa manok ko, pero may mga naging hindi komportable sa kanilang nasaksiyan at isa na ako roon. Ngayon lamang kasi ako nakasaksi ng ganoong klaseng laban. Natapos ang sabong sa usap-usapan sa naging laban. Pagkabuhat ko sa aking manok ay napangiwi na lamang ako sa sobrang bigat nito. Bagamat mabigat ay nauwi ko pa rin si Litaw. Pagkadating ko roon ay nasalubong ko ang aking asawa. Nakarating na pala sa kanya ang balita. Muli niyang sinabi sa akin na aswang daw ang manok ko. Pinipilit niya akong itapon ito. Sa unang pagkakataon ay pumayag akong itapon ang aking manok. Hindi kasi ako naging komportable dahil sa naging laban niya kanina. Napaka-imposible at tanging kakaibang nilalang lamang ang may kakayahang gawin yun. Kaya naman kinagabihan ay pinasok ko sa sako itong si Litaw at saka walang pag-aalinlangan na itinapon ito sa ilog. Alam kong masama ang ginawa ko sa hayop, pero nakumbinsi na kasi ako na aswang si Litaw. Ang mga ginawa ni Litaw ay hindi pang ordinaryong manok lamang. May posibilidad din na si Litaw ang pumatay sa aking mga alagang manok noon. Masaya ang asawa ko sa naging desisyon ko at sa muli naramdaman ko ang pag-aalaga ni Jessa sa akin. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magising ako. Tumingin ako sa aking asawa na mahimbing na natutulog. Muli ko na namang narinig ang yapak sa aking bubong. Iyon din ang naging dahilan bakit nagising ang aking asawa. Agad ko siyang inalalayan na maupo at sinenyasan na manahimik. Binigay ko ang itim na damit at ipinalagay ko sa kanyang tiyan. Agad naman itong ginawa ni Jessa, samantala narinig ko na naman ang pamilyar na ungula sa may bubong namin. Agad kong kinuha ang aking barila at mabilis na kinuha ang kahoy na hagdan. Pinutukan ko ng barilang aswang na nanduroon sa aming bubong. "Lumayas ka dito sa bahay ko, aswang! Huwag ang asawa ko at ang anak ko!" Malakas kong sigaw habang umaakyat. Pagkarating ko sa bubong ay labis ang aking gulat nang maabutan ko doon si Litaw. Pero tinapon ko na ang manok na ito. Paanong napunta ito sa may bubong? Noong mga oras na iyon ay labis na kaba ang aking naramdaman. Hindi para sa akin, kundi sa aking pamilya. Nakumpirma sa aking sarili na tama nga si Jessa. Aswang ang manok na kinupkup ko at panigurado akong naaamoy nito ang anak ko sa sinapupunan ni Jessa. Agad kong binuhat ang manok pero malakas akong napasigaw nang kagatin niya ako. Sa aking pagkurap ay wala na roon si Litaw, pero bumakas ang matalim na at malalim niyang kagat sa aking balat. Napangiwi akong bumaba ng hagdan. Naabutan ko ang aking asawa sa sala. Napansin niya kaagad ang sugat sa aking balat. Halata ang pag-aalala sa kanyang muka. Kinuwento ko naman sa kanya ang nangyari. Ilang beses akong humingi ng tawad at sa kabutihang palad ay humingi din siya ng tawad sa akin. Nung gabing iyon ay tila ba pagbabalik ng natigil na pagmamahalan namin ni Jessa. Kapwa namin pinagpaplanuhan ang dapat naming gawin kung sakali man muli naming makita si Litaw. Kinaumagahan ay pagdating ko sa bakuran ay nakita ko si Litaw. Inosente itong nakatingin sa akin pero may kaba na akong nararamdaman. Lalong pumula ang kanyang mga mata at napansin ko rin ang paglapit ng aking asawa. Akmang lilipad ito papalapit sa aking asawa nang naiharang ko ang sarili ko sa manok. Mabilis kong hinawakan ang paa ni Litaw saka ito itinapon malapit sa ilog.
Pagharap ko ay nagulat ako nang makita si kumpare, ang kaibigan ko. Inimbitahan ko siya sa bahay at doon niya ikinuwento ang nakakakilabot niyang nasaksihan. Kagabi lasing akong naglalakad. Paglagpas ko sa bahay ninyo, nasaksihan ng dalawang mata ko kung paano maging aswang ang manok mo na silitaw. Berto, nakakatakot. Lalo na nung maalala ko kung paano niya kainin ng buo yung mga manok na kalaban niya sa sabong. Kwento niya. Nagkatinginan kaming dalawa ng asawa ko. Doon niya sinabi na pasuotin ng proteksyon ang asawa ko. Gumawa ko ng kwintas na gawa sa bawang, saka isinabit ito sa leeg ng aking asawa. Binudburan ko rin ng asin ang paligid ng aming bahay upang hindi makapasok ang aswang. Sabay kami nagtungo sa may simbahan nung araw na yon at nanampalataya sa Diyos. Hindi ko alam, ngunit habang naglalakad kami pauwi ng bahay ay nakaramdam ako ng kaba at takot. Tila ba may mangyayaring masama sa akin at sa pamilya ko. Hating gabi bandang 2:00 ay nagising ako dahil para akong naiihi. Tulog ang asawa ko. Inayos ko ang pagkakasabit ng bawat bawang sa kanyang leeg, pati na rin ang telang itim sa kanyang tiyan bago ako lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong umihi ay nagtimpla ko ng kape at nanatili sa sala habang nakatingin sa bintana. Napansin ko ang isang tila lumilipad na bagay na lumapag sa lupa. Agad kong nakilala na ito si Litaw, ang manok kong aswang. Binundol ng kaba ang aking dibdib. Nagtungo ako sa kusina at kinuha ang aking sundang. Paglabas ko ng kusina ay doon ko nasaksiyan ang nakakahindik na pagpapalit anyo ni Litaw. Naging hugis tao siya pero mabalahibo at may nakakakilabot na itsura. Humaba din ang dila niya at mapupula ang mga mata. Napalingon siya sa akin at nagkatitigan kami. Napahawak ako sa aking mata nang maramdaman na parabang may pumasok dito. Kinusot ko ito pero pagtingin kong muli sa bintana ay nawala na siya. Kasabay nito ay ang malakas na pagsigaw ng aking asawa. Mabilis akong nagtungo sa kwarto. Nadatnan ko ang isang mahabang dila na lumalapit sa tiyan ng aking asawa. Hindi ako makagalaw, Berto. Tulungan mo ako. Nag-aalalang sabi ng aking asawa. Hinawakan ko ang dila saka ito pinutol. Mabilis ko itong inilagay sa asin na nakalagay sa bintana ng aming kwarto. Tinulungan ko ang aking asawa na makatayo. Hinawakan ko siya saka inalalayang lumabas ng kwarto. Pinaupo ko siya sa sala saka pinahawak ang rosaryo sa may altar. Magdasal ka, Jessa. Ani ko bago lumabas. Lumabas ako ng bahay namin at inabutan ko ang aswang na namimilipit sa sakit sa may bubungan. Mabilis akong umakyat ng bubong. Sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang aswang. Naging isa itong manok. Napalunok ako. Hindi kasi si Litaw ang nakita ko, kundi si Will. Ipinikit ko ang aking mga mata at buong lakas na umiling. Lumayas ka dito, aswang! Malakas na sabi ko sa hinampas ng sundang ang manok. Nagbago ang anyo ng manok at nagbago ito sa pagiging aswang. Namilipit ito sa sobrang sakit lalo na nang budburan ko siya ng asina. Pinanood ko ang aswang na unti-unting naging abo. Napaupo ako sa may bubong sa sobrang pagod. Muli kong naalala si Willa, ang manok ko. Dahil sa pangungulila ay nagdala ko ng aswang sa bahay namin. Maingat akong bumaba ng hagdan. Naabutan ko si Jessa na namimilipit sa sobrang sakit. Hindi na ako nagtanong pa at binuhat ko na lamang siya. Labis ang aking pag-aalala habang tumatakbo ako patungo sa aking kumpare na may sariling pedicab. Malakas ang katok ko sa kanyang pintuan na agad din naman niyang nakuha ang aking pahiwatig. Isinakay ko ang aking asawa sa may pedicab na idinadrive naman ng aking kumpare. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa namin maisugod sa ospital ang aking asawa. Sa araw na iyon ay nanganak ang asawa ko. Masyado pang maaga para manganak ang asawa ko noong mga oras na yon, pero naisagawa pa rin na mabuhay ang aking mag-ina. Nung nagising si Jessa ay humingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, ngunit doon din pala niya tinapos ang panandalian ang aming relasyon na siyang naging sanhi ng aking pagkabigo.
Isang dekada na ang lumipas at 10 taon na ang aking anak. Nagkabalikan na rin pala kami ni Jessa. Isang taon na rin kasi pagkatapos ng araw na iyon ay niligawan kong muli si Jessa. Muli ay pinatunayan ko sa kanya na ako'y nagbago na. Oo, nag-aalaga pa rin ako ng manok pero sinisigurado ko na hindi na ito aswang o kaya naman hindi na rin ito ang magiging dahilan ng pag-aaway namin mag-asawa. Ang karanasan kong iyon ay nagsilbing aral para sa akin. Pilit iyong ibinao ni Jessa sa limot. Buong akala ng asawa ko ay hindi ko na ito naaalala pa, ngunit sa tuwing nakikita ko ng itim na manok ay naaalala ko ang masalimuot at nakakakilabot kong karanasan. At dito na po natatapos ang aking kwento. Maraming salamat po. Naway iyong mabasa at maibahagi sa aking kapwa tagapakinig ang aking kwento.